You're listening to Puma Podcast. Siguro ngayon ma'am nagkakahugis na yung hustisya lalo na ngayon na nandun na si Duterte sa ICC. Ngayon talaga malakas po ang paniniwala ko na magkakahustisya kami. Matagal ma'am, matagal pero yung tagal na yun kayang-kaya namin maghintay, kayang-kaya kong maghintay para sa hustisya ng anak ko. 10 years. It's been 10 years since former President Rodrigo Duterte launched his war on drugs, a campaign that promised to make the Philippines safer but also left thousands of Filipinos dead and sparked one of the country's biggest human rights controversies. A decade later, marami pa ring pamilyang naghihintay ng sagot. Marami pa ring naghahanap ng hustisya. At kasabay niyan, nagpapatuloy rin ang debate tungkol sa International Criminal Court o ICC. May mga naniniwalang ito na lang ang natitirang pag-asa para mapanagot ang mga responsable. Pero para naman sa iba, wala ng jurisdiction ang ICC dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute. So, paano ba nagkakaroon ng jurisdiction ng ICC kahit wala na ang Pilipinas sa membership nito? Bakit tinatawag itong the Court of Last Resort? At kung magpapatuloy ang ICC investigation on drug war killings, ano ang posibleng maging epekto nito hindi lang sa mga biktima, kundi pati sa kinabukasan ng bayan? I'm Marijo Ramos and this is Teka Teka. We are joined by Attorney Ross Togade, Assistant Counsel to the ICC, and Nanette Castillo, whose son Aldrin was killed by armed vigilantes in 2017. So, I wanted to start kay Attorney Ross po. No? Marami pa rin kasing nalilito kung paano pwedeng mag-imbestiga ang ICC kahit umatras na ang Pilipinas doon sa tinatawag na Rome Statute. No? So in simple terms, Ross, bakit sinasabi ng ICC na may jurisdiction pa rin ito sa drug war cases sa Pilipinas? Okay. So kung tatandaan natin, yung Pilipinas, pumasok yan sa Rome Statute o yung mismong agreement na ng iba-ibang estado na itatayo yung International Criminal Court. Naging parte tayo niyan nung bago pa maging presidente si Pangulong Duterte. And in fact, nagkaroon ng malaking usapin pa nun kung talaga bang ira-ratify ng Pilipinas yan. And then eventually, na-ratify na nga. So nung panahong nag-agree yung Pilipinas na maging parte tayo ng Rome Statute at ng ICC, inako natin lahat ng obligasyon na magkaroon ng investigasyon kung sakasakaling magkaroon ng crimes against humanity or genocide, war crimes, and crime of aggression later on sa Pilipinas. So lahat yun inako natin bilang Estado, nag-consent tayo o pumayag tayo na kung magkakaroon ng pagkakataon na kailangang investigahan ng Pilipinas o mga pangyayari sa Pilipinas, tatanggapin natin yun. Hindi siya po pwedeng mabalewala dahil lang nag-withdraw tayo. Dahil yung kakaiba or very special about the Rome Statute, merong clause doon o bahagi doon na nagsasabing ah, kahit na umalis ang isang bansa sa membership niya sa ICC, patuloy yung magiging obligasyon niya na mag-cooperate sa mga investigasyon na nasimulan na noong partido pa siya or parte pa siya ng ICC. So kasama yon at tinanggap natin yon sa pagpirma natin sa Rome Statute. An important point here, ayon kay Attorney Ross, ay noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute, pumayag ang Estado sa mga obligasyong kasama ng membership, kabilang ang posibilidad ng international investigation kung may allegations ng crimes against humanity against the country's leaders. Pero sa likod ng legal na usapin, may mga totoong pamilyang naapektuhan. Isa sa kanila ang pamilya ni Aldrin. Lagi nating sinasabi na mahalaga din ng pagdodokumento ng mga nangyari during the drug war kasi makakatulong ito sa pag-pursue natin ng case against dun sa mga perpetrators. And madalas din nating marinig na ang ICC is the court of last resort. No? So, Attorney Ross, ano ba talagang ibig sabihin nito pag sinabi natin ang ICC ay court of last resort at paano nito dinedetermine kung kailan dapat makialam ang international court sa halip na ipaubaya yung case no sa local domestic laws natin?
Sa tingin ko very important yung tanong na 'to, Ijo, dahil nagiging source 'to ng hindi lang kalituhan actually, pero yung, medyo mga malisyosong mga paratang tungkol sa nangyayaring investigasyon. So, sa tingin ko nga kailangan i-clarify 'to lagi, bakit mahalaga na meron ding ICC sa puntong ito. So, ibig sabihin nung court of last resort, hindi papasok actually ang ICC sa anumang investigasyon ng mga crimes against humanity or genocide, war crimes, kung hindi sa tingin nito, kung hindi, sufficient yung gravity o yung bigat nung sitwasyon na nangyari sa isang bansa, na bahagi ng, ICC. At kasama dito yung, unwilling or unable. So, nalilito lagi yung mga tao diyan at yung iba sinasabi pa na, gumagana naman yung investigasyon sa Pilipinas, gumagana yung mga korte, meron nga tayong nakitang mga conviction kagaya nung kay Kian. Um, pero dun sa pangmalakihang pagtanaw doon sa nangyayaring, investigasyon sa Pilipinas, kakaunti lang talaga yung mga umabot sa korte. Actually, umabot sa conviction, mas kaunti pa dun sa mga naimbestigahan. Hindi dahil pinayagan natin ng ICC na, mag-imbestiga sa Pilipinas ay ibig sabihin, una, hindi na tayo naniniwala sa hustisya ng Pilipinas, hindi po 'yun. At pangalawa, hindi po ibig sabihin na ipinamimigay na po natin yung kalayaan ng Pilipinas na imbestigahan yung mga nangyayari sa sarili niyang, bansa, sa kamay ng mga tinatawag nila na mga foreign judges o yung mga foreign courts. Hindi po yun yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin lang po nung tinignan nila yung sitwasyon sa Pilipinas, mukhang hindi nagkaroon ng sincere, o masinsinan na pag-iimbestiga, at nagkaroon ng mga delay at nagkaroon Mm. ng posible na, ah, yung mga pagtago ng ebidensya o tatakip doon sa kung ano man totoong nangyari. So, isa yun sa mga senaryo kung saan po puwedeng pumasok ang ICC, hindi nire-require na magkaroon ng total na breakdown ng mga korte. Hindi lang yun yung nire-require, may iba pang senaryo at isa doon yung nakita nila na mukhang hindi sincere ang mga awtoridad sa Pilipinas para mag-imbestiga nga kung ano ang nangyari talaga nung drug war. Mm. At dito pumapasok ang isang mahalagang konsepto sa international law, ang complementarity. Hindi agad pumapalit ang ICC sa lokal na korte. Ang tanong ay, gumagana ba talaga ang domestic justice system sa Pilipinas? Okay. Ma'am Nanette, nung nalaman po ninyo na iniimbestigahan ng ICC ang so-called drug war of former President Duterte, ano po yung naging reaction ninyo? Feeling po ba ninyo ay mas lumapit kayo sa hostisya? Nung nalaman ko po na may ICC ma'am, siyempre nabuhayan talaga ako ng loob. Pag-asa ma'am nandun. Tama po yung sinabi ni attorney, ano po, talagang wala namang imbestigasyon na nangyari. Just sa case po namin mag-ina si Aldrin. After po nung unang dalaw ng mga investigador, wala na pong kasunod, eh. Wala na pong follow-up, wala nga pong nag-check at ang hirap po kumuha ng police report nun ma'am. Natatandaan ko nun nung pumunta ako ng NPD sa United Nations. Sa Manila Police District sa UN Avenue. Nung nagpunta ako dun ang sabi nung kausap ko dun sa loob, sa CIDG mismo dun po kumukuha ng pinababalik po ako ng 12 ng gabi ma'am, hindi na po ako bumalik. Natakot din po ako at hindi ko po maintindihan na nagtanong pa ako sabi ko, "Sir bakit po naman 12 ng gabi malayo po ang bahay ko?" Sabi nila, "Panggabi kasi yung ano mo investigator mo, eh." So, alam niyo yun nung panahon na yun takot, hindi na po ako bumalik. So, nung dumating yung ICC talagang sabi ko, "Eto na baka baka yun may makatulong, may makakatulong sa amin." Dahil sa tingin ko din naman po talagang hindi naging seryoso po sila sa pag-iimbestiga, wala nga pong nag-imbestiga talaga. So, ang laki ng hope po namin talaga na dito man lang, kahit sa foreign country nga makakuha kami ng hustisya po. Dun sa punto ni Ma'am Nanette na yung tinatawag na parang climate of fear and intimidation o yung Mhm. pananakot o yung ginagawa mong imposible para ma-access yung mga, institution mo na dapat ay gumagalaw para mag-imbestiga. Parte din yun o bahagi rin yun nung tinitignan ng ICC bago siya pumasok sa isang, investigation. So, as much as possible hahayaan mo talaga yung domestic
na o yung Mm. local na proseso na umandar. Pero kapag gano'n na nga nakikita mo na parte yung mga local mo na institusyon dun sa, kung hindi man actively pagko-commit nung mga krimen, at the very least yung pinipigilan yung investigasyon, parte din yun sa kanilang pag-a-assess. Hindi lang ito ang naging kwento ng maraming pamilya. Sa mga naunang review ng Commission on Human Rights at Supreme Court records, lumabas din ang mga concern tungkol sa pagkakapareho ng language sa ilang police reports, isang isyung madalas ding binabanggit ng human rights groups. At dito rin mas lalong naging sentro ang debate tungkol sa ICC. Yung ICC, nagbibigay siya ng pag-asa para sa accountability, habang yung iba naman sinasabi na pinapakailaman nito yung soberanya ng Pilipinas. So, paano natin ipapaliwanag sa isang ordinaryong Pilipino ang papel ng ICC sa gitna ng conflicting na perspectives na ito? Mhm. Sa tingin ko mahalaga rin sa pagpapaliwanag nung role ng ICC sa international system natin yung napakahabang kasaysayan ng, international criminal courts katulad ng ICC. So, hindi po bago yung konsepto ng pagkakaroon ng international na korte para dinggin yung mga ganitong klaseng violation. Pagkatapos nung World War II, 'di ba, na alam naman natin from our history na ang daming nangyaring atrocity o yung mga malawakang pagpatay sa Europe, maging sa Pilipinas, 'di ba nakaranas tayo ng, mga karumal-dumal na mga krimen nung panahon ng mga Hapon. So meron ding investigasyon na ginawa after World War II. Pagkatapos nun nagkaroon ng investigasyon sa iba pang mga konteksto gaya ng yung bansang Rwanda, genocide, nagkaroon ng malaking patayan dun. Ah, sa former Yugoslavia din, sa Europe, nagkaroon din ng maraming patayan, rape, torture, war crimes. So, nagkaroon din ng mga, korte na kagaya ng ICC. Pero dahil yung mga korte na yun, pansamantala lang, ta's pangalawa, specific doon sa mga bansang yun. Mm. Ah, nung panahong yun mga 90s, around the 90s, sabi ng iba't ibang mga bansa, siguro panahon na para magkaroon ng permanent na international, court para dinggin, yung mga ganitong klaseng, cases o krimen kung saka-sakaling mangyari ulit. Siyempre ayaw natin mangyari ulit ang mga malawakang patayan, pero nakita nga natin sa karanasan natin sa Pilipinas itong nakaraang 10 taon. Nangyari na nga at, nakita natin na kung bakit mahalaga na magkaroon ng ganitong International Criminal Court. So, nung nag-agree yung mga iba't ibang bansa 'no, na itayo ang ICC, again hindi nun ibig sabihin na isusuko na namin lahat ng kakayahan naming imbestigahan 'yan sa isang, international court. Magkus ibig sabihin lang nun na kapag hindi kaya ng domestic na institution namin o lokal na institution dahil nga magkakaroon posible ng pananakot o yung mismong nasa kapangyarihan, sila yung gumawa nung krimen, 'di ba napakahirap naman talagang lumapit sa pulis kung alam mong yung pulis ay bahagi nung malaking sistema na yon. So, sa ganoong konteksto, pagkakataon, doon natin nakikita yung kahalagahan ng neutral na institusyon, na hindi pupuwedeng impluwensyahan ng mga gumagawa mismo nung krimen, na sila yung mag-iimbestiga at yun yung kahalagahan ng ICC. Sa madaling salita, ang ICC ay hindi ginawa para palitan ng mga korte ng bawat bansa. Itinatag ito para sa mga sitwasyong hindi na gumagana ang mga mekanismong dapat nagbibigay ng hustisya. Pero kung magpapatuloy ang kasong ito, ano kaya ang magiging epekto nito sa politika ng Pilipinas? With the existing na ICC case laban kay Duterte and yung mga co-perpetrators niya, ano sa tingin mo, Attorney Ross, yung maaaring maging epekto ng ICC investigation, no? Although hindi pa natin alam kung ano yung magiging pathway niya talaga. Sa Mm, future ng mm, Philippine politics, makakaapekto ba ito sa mm. pagtingin ng mga Pilipino, sa pagpili nila ng, next leaders natin kumbaga? Siyempre yun yung inaasahan natin na, sa susunod na mga pagkakataon na kailangan nating mamili ng mga mamumuno, ay hindi natin pipiliin yung talagang mangangako na magpapatay sila ng Mm. tao o yung mangangako na na kamay na bakal yung gagamitin nila para mamuno sa Pilipinas. Pero sa ngayon parang ang hirap pa rin nitong pag-usapan dahil kagaya nga sa nakikita natin sa social media pa lang ang dami pa ring supporters nung ganitong
Hindi lang ng pamilya Duterte, pero yung ganitong klaseng messaging na kailangan natin pumatay para magkaroon ng malaking pagbabago sa lipunan ng Pilipinas. So, mahaba-habang usapin, pero sana na 'pag nakikita nila yung mga kuwento kagaya nung kay, Nanay Nanit at yung iba pang mga kuwento ng mga nabiktima ng drug war, ay mapapaisip tayo na kapwa mo Pilipino ay pinatay dahil lang, nangako yung isang tao o isang, partido, isang pamilya na mamumuno sila sa Pilipinas, ito yung ibibigay nila sa'tin, pero kailangan nilang mamuno sa pamaraan na napakabayolente. Siguro ngayon ma'am nagkakahugis na yung hustisya lalo na ngayon na nandun na si Duterte sa ICC 'no, although nakatakbo si Bato. 'Di ba sooner or later naniniwala po ako na mahuhuli siya at yung iba pa po. Ngayon talaga malakas po ang paniniwala ko na magkakahustisya kami. Matagal ma'am, matagal pero yung tagal na yun kayang-kaya namin maghintay, kayang-kaya kong maghintay para sa hustisya ng anak ko. So, sa ano lang po, sa mga Pilipino lalo na dun sa mga naniniwala pa sa mga patayan na 'to, masakit, masakit at alam niyo kung sa basher lang araw-araw, sasabihan ako na, "Pabaya kang nanay, dapat lang pinatay yung anak mo." Yun yung pinakamasakit na naririnig ko. Kasi hindi ko inaasahan na sa kapwa ko Pilipino maririnig ko yun, sa kapwa ko tatay, nanay, maririnig ko yun na hindi naman nila kami kilala pero may mga pagbabanta pa siya sa ano nagte-text sa'kin. Pero hindi po ako natakot, mas nasasaktan lang ako na parang ganun kamura yung buhay. Parang ang dali nung hustisyang hinihingi nila na may na-hold up dito, may ano diyan, adik na kaagad pagbibintangan, tambay. Parang yung mga ordinaryong Pilipino sa labas 'no, parang ang daling maghusga, ang dali patayin natin para mawala na. Which is hindi nila naisip na buhay ng tao yun, may nanay yun, may pamilya yun, may anak pa yun katulad ng anak ko. At sana magising ang mga Pilipino hindi tama ang pagpatay. Marami pa pong puwedeng gawin kung gumagamit man siguro pina-rehab, nagtayo ang gobyerno ng rehabilitation para hindi po yung ganitong papatayin kaagad at naiwan kami na ni walang sagot, ni walang imbestigasyon, ni walang pakikiramay, wala lahat. Naiwan kami na ganito at kailangan naming tumindig sa mga sarili naming paa para humingi po ng hustisya. 10 taon matapos simulan ang drug war, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. Para sa ilan, simbolo ito ng matapang na kampanya laban sa krimen. Para naman sa iba, isa itong kabanata ng malawakang human rights violations. Habang nagpapatuloy ang proseso sa ICC, may ilang mga tanong ang nananatili. Paano ba talaga nakakamit ang hustisya? At gaano katagal handang maghintay ang mga pamilyang naiwan? Again, I'm Mary Jo Ramos and you've been listening to Teka Teka. Our producer is Trisha Aquino. Our video editor is Cess Leslie Salada. For more Teka Teka, follow us on Spotify or subscribe to Puma Podcasts on YouTube. Maraming salamat po.